Kay buti-buti mo sa amin. Lagi kang naririyan para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, lagi kang naririyan sa amin. walang katulad. Mabuti ka, Panginoon, sa amin. Kaya karapat-dapat ng papurihan, sambahin, pasalamatan ng Diyos. Hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Ang biyaya mo'y laging sapat sa aming mga pangangailangan ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Ikaw
Jesus. Yes, O God. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lang. Kahit kailan, di nakulang, biyaya mo sa akin
habang ang biyaya mo ay laging sapat sa amin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa pagkakataon ito na kami magpupuri ng walang hadlang sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang umaga sa kabila ng ating mga kabisihan kahapon. Alam po, nagpunta kayo sa mga inyong mga namayapa, no? Sa buhay. Pag-alaala sa ating mga mahal sa buhay na namayapa. Sino po ang nagpunta kahapon sa mga sementeryo? Kayo, si Jen, nanay niya, no? Tapos tayo, may mga mahal sa buhay. Kami po hindi nakadalaw kasi medyo malayo, hindi kami nakapunta. Ang parents ni Myla nasa Pagsangan, Laguna, malayo. Pero siya wala po ngayon. Absent siya kasi nasa Quezon City, Tomas Morato. Andun po siya at kanila pong ipopromote yung mga restaurant doon. Sabi ko, promoter ka na pala. May car-free, wala pong coaching dadaan doon magmula alas 6 hanggang tanghali ng umaga. Parang ganun, no? Tapos sila po ang host doon. Kaya madaling araw, pinatid ko po siya sa kanto, alas 4. Umalis po siya kasi kailangan nilang alas 6 nandun na sa Tomas Morato. So wag ko kayo pupunta doon mamaya, wala pong pwedeng dumaan. So wala po siya. Ang father ko naman nasa Antipolo, kaya hindi po ako nakapunta. Baka hindi ako nakadalaw doon sa kanyang punto. Pero tayo, nandito, marami, no? Sa Providence, no? Marami rin nagpunta at sa iba-ibang sementeryo. Pero pag-alaala lamang po yan. Ano po? Ang katotohanan, ang ating mga namatay na mahal sa buhay na nakakilala kay Kristo ay bubuhayin muli. At tayo magkakasama-sama at bibigyan ng bagong katawang panlangit. Ano? So, hindi po natatapos sa kamatayan. Kaya ba si Adriel? Jared? Ayun, Adriel, tawagin po natin para po basahin ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Hindi ko nakilala si Adriel. Si AJ. Unang Korinto, chapter 1, verse 1 to 11. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula kay Sostenes na ating kapatid, para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay nyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw-araw. Kamali po, Panginoon Korinto, chapter 1. Yan. Sa unang Korinto siya. Yan, okay. Unang Korinto, yan. Yun. Dalawang Korinto. Yan. Pangalawang Mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ang kapatid nating si Timoteo para sa iglesia ng Diyos. Sa Korinto at sa mga hinihilang ng Diyos ay nasa buong Akaya. Sumasa inyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos at ang Ama, ating Panginoong Jesucristo.
ang Ama ng kahabagan at ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang ating kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at ikaliligtas nyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paano kahatin kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinadanas, ano pat akala namin ay mamamatay ka na kami. Para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos, na muling mabubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na kami ililigtas. Kami umaasa rin ipagpatuloy na kami ililigtas. Sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon, marami ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Amen. Thank you, Lord. Lapakan po natin ang Panginoon. Salamat, thank you. Dalawang Korinto po tayo. Chapter 1, verse 1 to 11. Sige po, tayo gumako sa panalangin. Kasama na rin po natin si Brother Alan. Kasalukuyan ay nasa Vigo na hospital. Pagpunin po natin siya. Dakila namin Diyos, kami po ay nagagalak ngayong umaga. Pinupuri namin ang iyong pangalan. Ikaw ay dakila, O Diyos. Kami umaawit ng mga papuri sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, at kailanman hindi ka nagkulang. Salamat po, O Diyos, sa aming mga awiting. Inawit namin sa iyo, papuri at pagsamba sa umagang ito. Dakila ang iyong pangalan. Kami po ay inyong siyasatin sa aming mga buhay. Kung meron po kayo nakikita hindi maayos at hindi maganda ang mga kasalanan na gawa namin at patuloy na nagagawa, kami po yung humihingi ng tawad sa inyo. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo upang ang aming pagsamba sa iyo ay makalapit ng may kadalisayan ng puso at ng kabanalan. At ganoon din, Panginoon, pinagpapasalamat namin na kami ay dinala mo sa lugar na ito ng bahay panambahan upang ibigay namin ang nararapat na pagsamba para sa iyo lamang, Panginoon, at mabigyan ka namin ng papuri. Sa bagong araw na ito, sa bagong simula muli ng panibagong pagsamba, aming inaalay, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Dalangin po namin ang aming pong kapatid na Alan na din. O Diyos, kayo po magbigay ng kagalingan sa kanya sa oras na ito. Siya po ay nasa hospital ng Vigo na. We pray, O God, for your continued healing sa kanya. Kayo po ang siyang umalalay sa kanyang lupang katawan at kayo ang siyang magpalakas sa kanyang Panginoon. Kaya po, ang aming panalangin nakatuon po sa kanya. Ganon din po sa kanyang pamilya, sa Marinel, at ang mga pamilya nila, Panginoon, palakasin mo sa ganitong pagkakataon na sila ay mayroong mga ganitong pagsubok sa buhay. Pero nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng aming kagalingan. Dalangin din namin, Panginoon, ang anak ni Sister Leng, si Cathy, na may sakit din, Panginoon. Dalangin namin bigyan mo siya ng kalakasan, ang batang ito. O Diyos, kayo po ang magdampi ng inyong kamay ng pagpapagaling din sa kanya, Panginoon. At sa bawat isang narito, Panginoon, kami po ay mga dala-dalang mga bigatin sa buhay, pagsubok. Panginoon, wala kami pwedeng asahan at takbuhan at lapitan, kundi ikaw, O Diyos, na tapat at sapat sa lahat ng aming pangailangan. Katagpuin mo po ang pangailangan ng iyong mga anak na narinito ngayon, O Diyos. Ano man ito, O Diyos, alam po namin ikaw ay kasama namin at hindi magbabago ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. Purihin ang iyong pangalan, samahan mo kami, Banal na Espiritu, ang aming kaaliwan at ang aming tagapagturo sa umagang ito sa pag-aaral po ng iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin, Panginoon! Ayan! Kaya kanina akala ko na mali ako Pala 1 Corinthians, 2 Corinthians tayo. Chapter 1, verse 1 to 11.
panibagong tema, panibagong libro, pero pareho rin ang church na sinulatan ni Pablo. No? Bakit kaya may 2 Corinthians pa? Tapos na yun, di ba? May 1 Corinthians, okay na yun. Pero may 2 Corinto. May mga Bible, may mga libro sa Biblia na may mga 3 sulat, no? O ang Thessalonians ay 1st, 2nd, and 3rd Thessalonians. Ang John may 1st, 2nd, and 3rd John. Ang Timothy may 1st and 2nd Timothy. Ang Peter may 1st and 2nd Peter. Meron pa po ba kayo naalala? May 1st, 2nd? Yun na lang. So bakit may Corinto? Bakit may 1st Corinthians at may 2nd Corinthians? Bakit may ikalawang sulat si Pablo sa mga taga-Corinto? Okay na yung unang Corinto no? Pero alam niyo pa, istorya nito, yung itinerary ni Pablo nagbago. Plano niya pumunta na, hindi na siya sumulat sa mga taga-Corinto. Nagbago yung kanyang itinerary. Teka, pupunta ako dito, pero hintayin niyo lang ako dyan, ha? Kaya nagkaroon ng 2 Corinthians. Sinulat niya ang 1 Corinthians sa lugar ng Ephesus. At alam natin yung nangyari sa Ephesus, di ba? Yung lugar ng Ephesus. Tapos, naglakbay siya at nangaral sa mga taga-Corinto, pero sinulatan niya ito. Usual, binibisita niya yung mga church, no? Pero ang kanyang laging panawagan ay pagsulat, no? Sa Ephesus, sumulat siya. Nung nagbago ng kanyang lakad, sabi niya, punta ako dito, ulit sa inyo, ha? Sabi ng mga taga-Corinto, bakit siya nagbabago ng lakad? Pupunta ulit, masusulat ulit. Ang ginawa niya, sumulat naman siya sa lugar ng Macedonia. Ang 2 Corinthians, nandiyan yung church na tinatawag na Macedonian Church. Kapag narinig yung salitang Macedonia, ito yung mga mananampalataya nagkakaloob ng kanilang pagtulong sa mga gawain kahit na wala sila. Macedonian giving. Ang mga taga-Macedonia ay talagang maluwag sa pagbibigay kahit hindi sila mayaman. Kaya nakakatuwa na ang unang Korinto, galing sa Ephesus, sumulat si Pablo, at sa Macedonia, dito natin makikita yung pagtuturo tungkol sa pagbibigay. Kaya nandito yung 2 Corinthians chapter 9. Diba? God loves a cheerful giver. Ando siya sa 2 Corinthians 9. Matatandaan natin, yung 2 Corinthians 9 is about giving. No? At makikita natin dito na sa chapter 1, pagdating dito ng pagsulat niya, ang content ng sulat niya ay para sa mga taga-Corinto at sa mga taga-tira sa Akaya. Yung mga mananampalataya sa Akaya. No? So, Achaia sa tangan. Ngayon yata ang tawag sa kanya ay Turkey. No? Yung lugar na yun. So, sumulat ulit si Paul. Ito ay para palakasin ulit ang mga taga-Corinto. At alam natin, problematic po itong simbahan na ito. Kaya maraya, ang ganda ng topic natin, pinag-aaralan natin ang isang church na kung saan problematic. Para hindi na maging problematic yung simbahan, no? Kaya meron ganito. Ang laki ng puwersa ng tinatawag na persecution kay Pablo. Ang sabi ng mga ibang taga-Corinto, yung iba doon, siguro kaya siya lagi babalik sa Corinto, lagi nagsusunod sa Corinto, kasi gusto niya humingi ng tulong. Baka yung binibigay na tulong, sa kanya, nilalagay niya sa bulsa. Oo, di ba? May ganong isipan sila. Paglalagyan pa sa bulsa, parang parang may blood control din sa... alam naman natin na sa lahat ng panahon, hirap ko si Pablo. Lahat ay dinanas niya. Pero si Pablo ay hindi mahirap na tao. Bago siya naging mananampalataya, siya ay isang Roman leader, no? At marami siyang mga ginagawa. Hindi siya basta-basta kung sino. No? May mga tao siya. May mga kinukomandong isang tao bilang Roman soldier, no? At hindi lang daw, marami siyang ginagawa. At nung siya ay naging mananampalataya, naging tent maker siya. Nagagawa siya ng mga tolda. Para hindi sabihin ni Pablo, hindi ko kayo pinagkakaperahan. At dito sa chapter 1, binanggit niya ito, nakasama niya si Timoteo na sumulat. Ang title natin dito ay Our Wonderful God. Sa Tagalog, ang wonderful, tinanong ko sa Google, kahanga-hanga, kamangha-mangha. So, ibig sabihin, ang ating Diyos ay kamangha-mangha, kahanga-hanga. Sa iba, ang sabi nila, itong 1 Corinthians chapter 1 ay tungkol sa kaaliwan
ng Panginoon sa mga taong nangangailangan, nagsasuffer. May tinatawag na comfort, the God of all comfort. Kaya makita nyo, sa binasa ni Adrian kanina, inuulit yung salitang aliwin, aliwin. Comfort, comfort. Nakikita yung ilang beses binanggit yung salitang comfort. Alam po natin, naranasan natin yan kahapon. Yung mga namatay natin, mga mahal sa buhay. Alam ko, iba sa inyo medyo napapaiyak kahapon, naalala niyo yung nung buhay pa yung mahal niyo sa buhay. Hindi na nangangailangan ng comfort, kaaliwan ang mga taong may burden, di ba? Ang mga taong ngayon, kailangan nila ng comfort sa buhay, no? Ang Tagalog ng comfort ay ano? Sabi nila, kaginhawahan. Pero yung kaginhawahan na ginagawa, nababasa natin dito, hindi kaginhawahan na parang, ay, gusto ko ang buhay ko ay komportable. Ang buhay ko ay nasa kaginhawaan. Ayoko ng buhay na hindi maginhawa. Diba gusto natin, ang buhay natin ay puro saya. Pero baliktad. Tama? Marami tayong pagsubok, suffering sa buhay. Marami tayong mga suffering. Imbis na kaginhawahan, may mga suffering tayo. Tama ba? Meron tayong mga agam-agam sa buhay. Kasama yun eh. Hindi lahat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kasi may kanta eh, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama yun, masaya tayo dahil kay Kristo. Pero ang buhay ng Kristiyano ay mahirap din tunay. Kapag ikaw na born again, doon malalaman ng Diyos kung ikaw ay talagang Kanya. Sa mga suffering, hindi ka titigil. Pero dahil doon, meron tayong kamanghamanghang Diyos. Comfort. One of the key words of this letter, which in Greek means called to one side to help. Yung comfort na salita, yan yung key word natin pag-aaralan dito. Aside ang Diyos natin ay kamangha-mangha, sa Griego, sabi dito, called to one side to help. Tawagin sa iyong katabi para tumulong. At alam natin, lahat tayo nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Amen? Diba? Amen. The letter begins and ends with the message of comfort. So makikita natin sa 1 Corinthians 3 and 4 tungkol sa kaaliwan ng Diyos. Sinimula ni Pablo yung kanyang sulat. Brother JP, nalagay pa yung verse na chapter 1, 3 to 4. Sige, basahin natin yung 3 to 4. Ayan, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Ang ganda ng meaning ng comfort. No? Inaaliw, tinutulungan, kinokonsol, ini-encourage, pinalalakas, kinokonsol. Ibig sabihin, tinatapik-tapik, kaya mo yan. Ang buhay ay ganyan. At yung 13:11, nagbigay siya sa comfort, eto rin, no? Yung pinaka-last verse sa chapter 13 ng 2 Corinthians, mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko, magkaisa na kayo. At mamuhay ng payapa, sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. So, doon din yung kaaliwan ng Panginoon nung siya ay nagpaalam sa mga taga-Korinto. Ang comfort ay napakalaga na maramdaman ng isang tao merong suffering. Kaya minsan, di ba, yung word na comfort, naiiba ang meaning. Umalis ka dyan sa comfort zone mo. Parang gano'n, no? Kasi komportable ka na sa kanyang buhay, ayaw mo umalis para ikaw ay magbago naman ng isipan. Pero yung comfort dito, kaaliwan ng Diyos. Letter B, out of these own trials, Paul tells his readers the secret of victory and encouragement. God Himself. Sa mga trial ni Pablo, meron siyang sinabi sa mga readers niya, yung secret ng victory and encouragement, walang iba kundi ang Diyos mismo. Bakit kaya ganyan ka? Kahit marami kang problema, parang masaya ka. Parang maginawa pa rin ang buhay mo. Parang hindi ko nakikita may problema ka. May nakapagsabi na po ba sa inyo ng gano'n? Alam mo, ang sasabihin mo, ano ba kung anong secret? Ito, hindi secret. Ang Diyos mismo ay kasama mo.
sa ganito mga pagsubok sa buhay. Ibig sabihin, hindi ako nag-iisa. Darating na may pagsubok sa buhay. Si Pablo, grabe ang pagsubok. Hanggang doon sa kanyang confession, no? Kahit mamatay na siya, nandun na siya sa bingit ng kamatayan, no? Nagkaroon siya ng matinding karamdaman, no? Nandoon siya ikinulong, nandoon yung kanyang sinasakit barko ay gumewang-gewang, nandoon siya ay pagbantaan. Sa pangangaral ni Pablo, lahat ng mga matitinding suffering dinanas niya. Kaya nga nakukumpel siya kay Yesu Cristo. Pero sa kabila noon, yung encouragement doon sa mga Christian na kanyang sinulatan. Ito yung ating laman ng pag-aaral. Ang tanong na una natin tanongin, who God is? Sa tingin mo, sa sarili mo, tinanong ka ng kaibigan mo, sino ang Diyos sa iyo? Parang ang lawak, ano? Parang mga kailangan mag-aral ka ng teolohiya para alamin mo kung sino ang Diyos. At may pag-aaral tungkol sa Diyos. Theology ang tawag doon. Salamat. Theology. Ibig sabihin, pag-aaral tungkol sa Diyos. Kailan ba ang Diyos? Malalim, ano? Tatlo? Isa? Dalawa? Pag sinabi ng mga tao sa inyo, alam mo, pare-pareho naman tayo ng Diyos na tinatawagan. Nakarinig na po ba kayo ng gano'n? Totoo kaya yun? Kaya yung Diyos nila ay Diyos mo rin. Ano sasabihin mo? Alam mo, pare-pareho tayo ng Diyos na tinatawagan. Agree ka na rin. Pero iba yung Diyos nila, alam mo yun. Diba? Siguro ang Diyos nila ay ibang kanilang paningin tungkol sa Diyos. At hindi lahat nagsasabing tumatawag sila sa Diyos, iisa yung Diyos natin. Dito, sa verse 3, tignan natin ulit, may binanggit si Pablo tungkol sino ba ang Diyos natin. Purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama, Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Sabi ni Pablo, ito ang Diyos natin. Sino? Ang ating Ama. Our Abba. Abba yung tawag sa Hebreo, no? Abba Father. Ang Ama natin, ng ano? Ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mahabaging Diyos. So, ang Diyos natin ay mahabagin at pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. O kung meron kang suliranin, ang Diyos natin ang nagbibigay lahat ng yan. He is God. So, sabi doon, blessed be God. Pinanggit doon kanina. To bless is to praise. He is the only God who deserves to be praised. O yan. Ang Diyos natin, He is God. To bless is to praise. He is the only God who deserves to be praised. Kanina, nagpuri tayo dito. At kinanta natin yung pangalawa. Anong title ng pangalawa? I sing praises to your name. So, dapat nabigyan ng papuri ang pangalan ng Diyos. No? Tama yun. Giving praises to God. Tapos, number 2, He is the Father of our Lord Jesus Christ. God is the Father, His lofty position in the Trinity. So, ang ating Diyos ay tatlong persona sa isang Diyos. Huwag tayong malito doon, ha? Para nakakalito, no? Ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu. Pero iisa. Pero tatlo yung pagbilinan mo. Sa mathematics, tatlo yun. Pero sa mathematics ng Diyos, isa lang yun. 1 plus 1 plus 1 is 1. Awan nyo? Pag-aaralan nyo sa batch 2. Sa inyo, para Bible study, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Matthew 28, 18 to 20, di ba sabi doon, go ye into all the world and preach the gospel. And I will be with you, no? Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He is the Father of Jesus Christ. Ang nagsalita dito ay ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Sa beginning ng creation, God, yun ang ating Diyos na gumawa at tumikha ng lahat ng bagay. Siya rin ang Diyos, Ama, na nagpadala sa kanyang anak.
Siya rin ang Diyos na tinatawagan ng Panginoong Hesus. Nandito siya sa lupa at nananalangin. Kung sino ang tinatawagan nating Diyos na ating Ama, walang iba, siya rin ang tinatawagan natin. Naniniwala ba tayo doon? Di ba? Nakaka-bless na malamang ang tinatawagan nating Diyos ay Diyos ng ating Panginoong Hesus. At alam natin na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Nakakalungkot, may mga tamatawag sa Diyos na hindi naman tunay na Diyos. At sa lugar ni Pablo, nung siya ay nagsusulat sa Korinto, bidang-bida si Artemis, no? Ang nilikhang Diyos-Diyosa nila si Artemis. Parang warrior na magaling at lahat. Sinasamba ng mga ibang Hudyo at mga ibang tao si Artemis. At maririnig pa natin yung mga pangalan ni Diana sa Ephesus, no? Nandoon din siya. Pero ang mga ito ay hindi mga Diyos. Capital G, hindi, kundi small g. No? There are gods, no? Small g. Pero ginagawa ng tao na sambahin ang mga ganitong klaseng tao. At sa panahon ni Moses, gumawa sila ng isang calf, golden calf. Kasi ang tagal naman ni Moses. Nakikipag-usap sa Diyos si Moses, pagbaba niya, ginawa na yung mga tao ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nagalit si Moses at kanyang binato ang tablets. Hindi yung tablet ngayon ha. Yung tablets, nandoon ang 10 utos ng Diyos. So yun, no? Ang pagsamba ng mga tao. Pero tayo, naniniwala ba na ang sinasamba natin ay ang ating Ama sa Langit? Kapag nag-pray ka, pwede mong tawagin tatay, papa, ama. Diba, ano pa ang tawag natin sa ating tatay na parang tatay natin dito? Daddy? Diba? Kasi napaka-personal natin sa Kanya. Pwede natin siyang tawagin tatay. Yung mga tatay natin dito, alam natin, hindi naman sila ganun perfect. Pero ang tatawagan natin tatay sa langit, perfect. No? Bagamat tayo gumagalang sa mga tatay natin. He is our God, our Father. And then, ano pa? Father of mercies. He is the origin and source of all mercies. Sabi nung kayo na binasa natin, kaawaan. Siya ang original at pinanggalingan ng lahat ng kaawaan. Kung hindi mahabagin ng Diyos sa atin ngayon, matagal nang tapos ang mundong ito. Wala na to. Alam niyo ba yun? Mahabagin lang ang Diyos natin eh. Kasi sa nakikita niyang sama ng mundo, pwede na niyang gunawin ang mundo. Pwede na siyang bumalik. At tapusin na ito. Sipin ninyo, ilang taon namatay si Jesus? 2,000 years more. Si Jesus ay namatay 2,000 years ago. Tagal na doon. Lord, pagod na kami. Kailan ka babalik? Sana bumalik ka na. Eh kung bumalik na agad si Jesus, eh baka hindi natin nararanasan yung mga ano yung dito, yung mga natatanggap natin din sa mundo. Hindi natin sana nakita yung isa nating kapatid na cum laude pala, no? Ganun. Hindi natin sana nakita yung kumanta rito, di ba, no anniversary natin. Kaya ako po pinopost yun, tatay po nun, pastor. Oo, si Ajaira, no? Siya po ay pinasok sa GMA playlist. Sabi ko, Lord, kakakanta talaga ng August, ah. Kaya umaawit na sa kanya. So, bibinibness ni Lord. Ang nanay niya, na nagpunta po dito, sabi niya, pastor, ipag-pray mo ako, makabalik ako ng Hong Kong. After a month, bumalik ng Hong Kong yung nanay. Nandun na po yung nanay na. So, ito yung mga bagay na pwede natin ma-enjoy, pero pag bumalik na ang Diyos, wala na yan. Wala na lahat. Ano man yung mga narating mo sa buhay, stop! Kasi dumating na ang Diyos eh. Nagunaw na ang mundo eh. Pero mahabagin ang Diyos. Amen ba? Siya ay mahabagin. Hindi niya pinababayaan muna. Na-enjoy pa natin ang pagtira dito. Tama? Na-enjoy pa natin. Na-enjoy pa natin makita yung mga... Wow, ang ganda. Mga decoration dito. Na-enjoy natin. Lord, magsiselebrate pa ako ng Christmas ngayon? Eh, paano kung bumalik ka na? Wala nang Christmas. No? Pero na-enjoy pa natin. He is the origin ng source ng lahat ng mercies. Kung di mahabagin ng Diyos sa atin, palagi ko matagal na tayong wala. Naaawa lang sa atin ng Diyos. No? Pang-apat,
God of all comfort. Ito yung binabanggit natin. Siya ang Diyos ng kaaliwan. Siya ang Diyos na magbibigay ng magandang buhay o yung kaginhawahan sa buhay. Suffering is part of life. We all need comfort. Sino po rito ang walang suffering? Lahat ba okay ang buhay? Lahat ba komportable? Maginawa ba lahat ang buhay? Lahat ba ay maliwanag ang buhay? Parang Meralco. Lahat ba ay maginawa ang buhay? No! Lahat tayo may kanya-kanyang suffering. Tama? Sabi daw nung kinasal ng mag-asawa, maraming ring na nilagay. No? Pagka kayo ay engaged, may engagement ring. Wow. Pag ikaw naman ay kakasal na, wedding ring. Pagkatapos ng kasal, suffering. Suffering pala yung asawa. Diba? Nagsasuffer. May mga pagsubok, may suffering sa buhay. Kasama po yan. Pero ito tandaan natin, ang Diyos natin ay nagbibigay sa atin ng comfort, kaaliwan. Kahit may mga suffering tayo sa buhay. Tama? Siya nagbibigay sa atin ng kaginhawahan. What God does to us? Ano ginagawa ng Diyos sa atin? Ayan. Ano ang ginagawa ng Diyos sa atin? Una, He tests us. Verse 4 to 8, no? May testing. So, basahin natin yung verse 4 to 8. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, makatulong naman tayo sa mga nahahabis. Kapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ganyan din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaliw at kaliligtas ninyo. Kapag naaliw kami, kayo may naaliw rin. At lumalakas upang inyong matiis ang mga kapigatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paano kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kapigatiang dinanas namin sa Asia. Napakabigat na aming dinanas. Anong akala namin? Mamamatay na. Grabe. So yung nagsusugat si Pablo, nadanas din namin lahat ng klase ng kapigatihan. Anong una na ginagawa ng Diyos sa atin? He tests us. Tinetesting niya tayo. No? Yan. He tests us. Through trials and tests allowed by God, He opens a meaningful ministry. A ministry of help and comfort through us. Yan. He tests us. Dito na ba? Tama ba? Oh, He tests us. Letter A, tribulations. No? Sa tribulations, nandoon. Hindi ba yan? Okay, yan. And then may sufferings, may trouble, may despair. So tinutulungan niya tayo. Tinitest niya tayo sa ating mga suffering. May trouble ka ba? Desperado ka ba? Diba? Nakita ko yung bata na desperado yata doon sa SM Sangandaan na tumalon sa loob ng mall. Nakita niyo po ba yun? Estudyante yata yun. Desperado, no? Tinapon niya yung ID niya. Tapos sabi ng babae, ate, babae ba yun? Babae? Yung tumalon? Kaya mo gawin yan. Pero nung siya ay kukunin at titulungan nung, hindi ko na po, guwardia yun, ano, tumalon. Nabigla siya, nahulog. Pero hindi naman siya namatay. Pareho ko, ang sakit nun. Diba? So despair. Yung mental health nang nangyari sa anak ni Kim Atienza, 19-year-old, nagpakamatay. At marami ang gustong magpakamatay para nagagaya sa kanya. Because of suffering and trouble and despair. No? Yung depressed ka, stress ka, ano pa ba isa? Pagka ganun ang buhay mo, may tendency na si Satanas, kausapin ka. Sabihin ni Satanas, pakamatay ka na. Para wala ka ng problema sa buhay. Yan ang pinakamagandang gagawin mo. Yan, bumulong si Satanas. Sobra na yung depression mo sa sarili. Makikinig ka sa kanya. At pagdating na ang mental health mo ay maging depression, magkakaroon ng stress, di ba? At hindi mo alam ang gagawin mo, tendency
Pero niyo po, ang isang taong may Kristo sa buhay, pag dumating yung ganyang bagay, ang Diyos ang ating kaaliwan. Tinetesting niya tayo. Tingnan ko nga kung itong anak ko, kahit mga may trouble, may desperation, may suffering, talagang tatawag pa rin sa akin. Kapatid, meron tayong Diyos na aaliw sa atin. Hindi man tayo mabigyan ng kaaliwan ng ibang tao. Ang Diyos ang may kaaliwan sa atin. He teaches us, tinuturuan niya tayo. Verse 9. Kaya basahin natin yung verse 9. Para kami hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Naalala natin yung topic na resurrection. Sabi niya, ni Pablo, parang hinatulan kami ng kamatayan kasi ang dami naming suffering. Malak namin, pala na namin, baka mamamatay na kami. Pero hindi yun, pinayagan ng Diyos. Bagkus, kami nanalig sa aming sarili. Hindi kami nanalig sa sarili namin, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Yung kanilang pagtitiwala ang nagturo sa kanila na manalig sa Panginoon, hindi sa mga tao. And number 3, He treats us. Verse 10 to 11. Ayan, niligtas niya kami sa malagim na kamatayan. Patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kami ililigtas. Sa tulong ng inyong mga panalangin. Wow! Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami ang nagpapalakas sa atin para tayo magkaroon ng kaaliwan ng Panginoon. May mga nagpe-pray. May nagpe-pray na talagang nag-pray. Yun na nagpapalakas sa kanila. At nagpapasalamat sila Pablo. Kaya siya hindi bumibitaw. Nakakala niya sarili niya, tapos na ako, okay na ako. Pero hindi eh. Meron bang pinagagawa ang Diyos sa kanya. Ang mga panalangin ay malaking bisa. Nung ako po ay nag-message sa ipanalangin natin si Brother Alan, may mga nag-comment na ganun. Hindi po kayo ginadjudge. Nag-pray ba talaga kayo? O madaling pumindot lang? O baka nagbigay ba kayo ng kahit konting oras? Pero, ba? Punta ulit kayo ba? O ito ulit, di ba? Minsan, nakakaano yung mga ganun-ganun, no? Pero tanong, nag-pray ka ba? O pinakita mo lang kunyari na nagganun ka, pero hindi ka naman nag-pray. Huwag kang pipindot doon na may ganun kung hindi ka magpe-pray. Ang gawin mo bago ka pumindot, mag-pray ka muna. Tsaka ka pumindot. Iba, pipindot agad. Di ba? Pray for me, ha? Pero, nakalimutan mo yung pag-pray. Kasi kung pwede pumindot, makita yung ganoon. Pero maganda yun. Adikain na ikaw ay tinuturuan, manalangin. At ang sabi ni Pablo, dahil sa panalangin nyo, kaya kami nagpapatuloy. Tapos, He treats us, we enjoy His timelessness. No, binasa kanina, ours become a life of thankfulness. So natutuwa si Pablo, na-enjoy nila yung panahon na nagbibigay ng panahon ng mga taga-Korinto na mag-pray sa kanila. And then, yung panahon na sila ay nagpapasalamat. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pangatlo, what God does through us. Okay, sa atin namang mga sarili. Ano ito? Number 1, God comforts others through us. Comfort nila ang iba sa pamamagitan natin. Alam niyo, tayo ba ay nagdadala ng comfort sa ibang tao? O tayo nagdadala ng desperation sa tao? Imbis na i-comfort natin ng tao, lalo pa siyang bumaksak. Ayan kasi, ha? Kaya nangyayari sa iyo yan. Hindi ka tumitino, mabuti nga sa iyo. Ayan kasi, ha? Hindi ka kasi nagbabasa ng Bible. Hindi ka nagpipray. Puro ka cellphone. Walang mangyayari. Kaya nangyayari sa iyo yan. Ay, naku, kinakatok ka na ng Diyos. Kaya diba? Pagka nagsasuffer ang isang kapatid sa Panginoon, meron siyang matinding problema. Imbis na lumakas siya, lalo siyang manghihina. So, anong gagawin niya? Pupunta na lang siya sa mga barkada. Pare, yun tayo. Hey, wow, sarap dito. Buti pa dito. Ino-comfort ako. Okay na okay ako dito. Feeling good. Bakit? Sa church niyo? Wala. Bakit? Inaway pa ako eh. Bakit?
nakabasag ako ng baso. O ngayon, nakabasag ako ng baso, galit na galit sa akin yung mga members sa church. Ano ba? Basag ng baso dito, nakabasag ako ng baso. Ano sabi? Ba't tinulungan ako ng waiter? Sabi ng waiter, sir, okay lang yan. Binigyan ulit ako ng panibagong tubig. Welcome ako dito. Dito na lang ako. Ako ba niya? Minsan sa loob ng simbahan, kaya hindi na dumadalo, hindi nakakatanggap ng comfort. Ang comfort nakukuha niya sa labas. Kasi yun, okay doon. Pero sa loob, para tayong mga banal, pag nagkamali, kung tayo ay tumingin, ganyan. Ganun ba ang isang Kristiyano? O kailangan palakasin natin? God comforts others through us. Kino-comfort tayo ng Diyos para maging comforted din tayo sa iba. Kung siya ay nagkakaroon ng ganyang mga problema sa buhay, huwag natin dikdikin, huwag natin isalya, huwag natin idikdik na ganyan na nangyari sa kasi nga hindi ka nagsisimpa May ganun ba? Comfort natin. Sabihin natin, kapatid, bahagi talaga yung suffering ng buhay. Di ba na pag-aralan natin? Kinaan tayo ng Panginoon at tutulungan kita bigyan ng kaaliwan. Ano ba ang sumiranin mo? Maaari ba akong makatulong? Ganun. Hindi yung pointing fingers pag nagkasakit, pagka may nagawang hindi maganda. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba ba? And God comforts us through us. At sabi doon, through trials and tests, allowed by God, He opens meaningful ministry. A ministry of help and comfort through us. Nakakatuwa, no? Sa mga trial testing ng buhay ni Pablo, inaalaw ng Diyos sa buhay natin, nagkaroon doon ng opens a meaningful ministry. Wow! Anong ministry yun? Ministry of help and comfort through us. Noong panahon ni Marcos, ang tawag sa mga department, ministry. Ministry of Health. Ministry of Education. Panahon namin yun Ano pa? Ministry of Defense. The word ministry, no? Parang nakatulad sa isang servant. Ika'y maglingkod. Ministry. Sa church, parang magkaroon tayo ng ministry of health and comfort. Uy, ano ba ministry mo sa church? Bible study, good. Ano pa? Worship, good. Fellowship, good. Sa mga youth, good. May ministry of health ba kayo? And comfort? Ano yun? Sila yung mga tao na gagamitin ng Lord para i-comfort ang mga nagsasuffer. At sila yung tutulong sa kanila. Wow! Sino gusto mag-apply sa Ministry of Health and Comfort? Sana may ganon. Diba? Upang tumulong. Ang word na ministry ay isang maganda. Diba? Kaya sabihin, oy, ano ministry mo sa church? Ako nagpapaawit. Ako tumugtugtog. Good! Pero pagka nainis na, ministry na. Wala nang ministry. Ministry end. Anong ministry mo? Nakakainis na. Hindi na siya ministry na. Nainis na. Bakit? Wala Kahit anong gawin mo na, parang wala nag-encourage. Walang nag-comfort. Patid, okay lang yan. Tuloy lang tayo kay Lord. Marami ka bang suliranin kaya hindi ka makaka-attend? Oo nga Yan mo, pagpipray kita. Ganyan. No? Tapos ikaw nagkakaroon ng Ministry of Health. Dalawin mo, puntahan nyo ang mga bahay na yan at makapag-attend ng Ministry of Health. Yung ministry na tutulong ka dahil yung kapatid mo sa Panginoon, babaksak na, nawawala na, nagwawala na. Kaya ang gagawin mo, itong Ministry of Health and Comfort. Tao po, kapatid, namiss ka namin sa church Oo nga kaya lang, dami ko problema sa buhay. Halika, ipag-pray kita. Halika. Tulungan kita. Kasama talaga ang suffering sa mga may pagkakilala sa Panginoon katulad mo. Ikaw yung magiging way para sila maibalik sa kay Lord. Diba ang gandang ministry yun? Diba? Sa mga sugatan, sa mga depressed, sa mga stress na mga tao, na kapatid natin lalo sa Panginoon, ikaw ang gagamitin ni Lord para i-help sila. And then, letter B, we are comforted not just to be comfortable, but to be comforted like the Holy Spirit. We are comforted not just to be comfortable, but to be comforted like the Holy Spirit. Ano pa ginagawa ng Holy Spirit? Siya ang nagko-comfort sa atin.
meron pala tayong Diyos, maliban sa ating amang lumikha, at sa anak na si Jesus na matay para sa ating mga kasalanan, meron tayong Diyos. Ang tawag sa Kanya, Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagko-comfort sa atin para tayo aliwin sa ating mga suliranin. Kaya ang tawag sa Kanya, Great Comforter, kaaliwan. Hindi man maibigay ng tao, ang banal na Espiritu ang nagko-comfort sa taong yun. Pero maganda rin na ikaw ay nagko-comfort din bilang kapatid sa Panginoon. Pero ang Holy Spirit, ito ang gawain niya to comfort us. Diba? Naalala niyo yung mga ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mga tao? Na hindi nagagawa ng tao mismo? Diba? Sabi ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan, maaaring mapatawad. Pero ang kasalanan, laban sa banal na Espiritu, walang kapatawaran. Alam niyo ba yun? Magkasala ka na sa lahat. Huwag lang sa Holy Spirit. Kasi walang kapatawaran niya. Kaya ako'y naniniwala kapag binabahagi naman ng salita ng Diyos sa isang tao at umayaw, hindi niya tinanggap si Kristo sa buhay niya, walang kapatawaran niya. Kasi ang Holy Spirit ang nakikipag-usap sa tao, sinishare mo. Binaliwala niya. Kayo na lang. Ayoko niya. Binaliwala. Hindi ikaw ang binaliwala, ang Holy Spirit. Diba? At ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kaaliwan, pag-uusap sa ating mga buhay. Alam niyo ba kung bakit kayo nakapunta dito sa church? Dahil sa Holy Spirit. Di mo ginusto na, ay kasi may gagawin ako kaya ako pupunta sa church. Ang Holy Spirit nagsasabi sa iyo noon, uy, church ka. Uy, iwanan mo na yung kasalanan mo na yan, oh. Kita ko yan. Pwede ba, iwanan mo na yan, talikuran mo na yan. Holy Spirit yun. Lalabanan natin ng Holy Spirit? Paano kung bibigyan tayo ng matinding pagsubok at hindi natin binibigyan ng paraan ng banal na Espiritu na para siya ang tumulong sa atin? At alam niyo po ba na pwede rin gawin ng banal na Espiritu na pumatay ng kanyang anak na katitisura ng tao? Naalala niyo ba yung si Ananias at si Sapphira? Anong sabi ng mga alagad? Doon kay Ananias at Sapphira dahil yung pera na para sa pagtulong sa loob ng gawain ng Panginoon ay hindi nila nagsinungaling sila. Ang sabi? Hindi kayo nagsinungaling sa sarili ninyo, kundi sa banal na Espiritu. At that time, patay yung dalawa. Baksak. They put them on the spot. And the Holy Spirit can do that. Huwag natin baliwalain ang comforter natin, kaliwan. Kapag tayo sinasaway at ayaw pa rin natin tuminog, ang Holy Spirit pwedeng gawin sa atin yun. Kapag katitisuran ka ng kapatid mo, pwedeng gawin yun. Para hindi ka nakatisuran ng kapatid mo sa Panginoon. No? So hindi dapat, minsan, hindi natin siniseryoso ang Diyos natin. Diba? Seryoso ang Diyos sa atin. Pero how we are serious sa ating Diyos? No? Sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu. Seryoso ba tayo sa kanila? Sa Kanya? Sa bawat isa na gumagawa sa ating mga buhay? Kung siya ay nagbibigay ng kaaliwan, siya rin naman ay nagbibigay ng ganoong parusa sa mga tao ayaw tumalikod, ayaw tumanggap para sa kanilang sarili na baguhin ang buhay nila. Hindi po ako nananakot, pero ito po ay bahagi ng buhay ng ating bilang mga mananampalataya. At kasama po yun, no? Na ang kaaliwan ng banal na Espiritu ay naroon, pero tayo ay dapat na maging maganda sa harapan ng Diyos. So yung ating pinag-aralan kanina, sino ang Diyos? What God does to us and what God does through us. Ito po ang conclusion natin. Playing the role of a much-needed ministry. We virtually embody the God of all comfort. We play the role of a much-needed ministry. Meron tayong ginagawang dapat gawin para sa Panginoon. Virtually, we embody it. And the God of all comfort ay kasama natin sa ating mga ginagawa. Sino ang taong ito na tinatawag na son of encourager na sa kanyang pagiging tao at lingkod ng Diyos ay ginawang ilustrasyon dito sa ating topic na
our wonderful God, the God of all comfort. Tingnan po natin sa Acts chapter 4, verse 38. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Cyprus, na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak na matulungin. Hindi natin ganoon ang ginawa ni Jose. Ang kanyang Jew name, no? Joseph. Isang Levitang taga Cyprus na tinatawag ng mga apostol na Bernabe o sa English, Barnabas. Na ang ibig sabihin ng pangalang Bernabe o Barnabas, anak na matulungin. The son of encouragement. Wow! Meron palang isang tao sa Biblia na tinawag na son of encouragement. Kapag natagpuan mo at may Bernabe dito sa church na ito, wow, it's a blessing. Bakit? Siya yung magpapalakas sa atin. Itong tao na ito si Bernabe, the son of encouragement. Kapatid, gusto mo bang maging katulad ni Barnabas? Anak na nagpapalakas at matulungin. The son of encouragement. Sa buhay nito, at the end ng ating sermon, dami nating suffering, dami nating pagsubok sa buhay. Ang hirap ng mabuhay sa mundong ito, sabi nga nila. Daming suffering sa buhay. Parang hindi ka na wala ka ng comfort sa buhay. And you know what? Tayo ang maging son of encouragement. Maging Barnabas tayo. Maging anak tayo ng matulungin sa mga taong nangangailangan ng comfort. Dakila namin Diyos, salamat po. Tunay na kayo ay kamangamangang Diyos, kayo kahangahangang Diyos. At dahil doon kayo ang Diyos ng kaaliwan. Marami mga pagsubok sa buhay, suffering ang inyong mga anak na mangyayari sa mundong ito. Habang kami mayroong pang buhay na binibigay mo, Panginoon, salamat po. Hindi po kami pinuntahan kahapon kasi buhay pa kami. Hindi kami dinalaw kahapon sa sementeryo kasi buhay pa po kami. Pupuntahan siguro kami kapag kami na mayapa na. Pero habang may buhay kami, Panginoon, sayang ang buhay na ito kung hindi po kami magiging daluyan ng kaaliwan ng aming mga kapatid sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa gitna ng maraming suliranin sa buhay. Ang kaaliwan ng gagaling sa iyo at sa banal na Espiritu, maging kaaliwan din na aming itutulong sa aming kapwa, lalo na sa aming kapatid sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na ang kaaliwang binibigay mo sa akin, sa aming Panginoon. Ang kaaliwang ito'y magpapatibay sa amin upang kami maging matagumpay sa mga pagsubok sa buhay. Salamat, Panginoon, at kami po ay binigyan mo pa ng araw sa buhay na ito. Ibig sabihin, meron pa kayong planong maganda sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At doon sa aming mga inalalang mga kamahal sa buhay, alam po namin, Panginoon, naniniwala kami na ng palataynis, nandyan sila sa iyong kaharian at inaaliw mo. Kaaliwang nagmumula sa iyo. Balang araw, lahat ng namatay na may nakakilala kay Jesus ay muling bubuhayin. At doon, Panginoon, sa iyong kaharian, kami sama-sama kita namin ang kamanghamangang Diyos, ang kahangahangang Diyos, at ang Diyos ng kaaliwan. Purihin ka, O Diyos, at samahan mo kami sa buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless you po. Ayan, tayo po ngayon ay first Sunday. No? Bilis. November 2. Sabi ni Brother Noel, nung nakatapusan ng October, ang bilis yan. First Sunday. At meron tayong 5 Sundays. Yung November. Umabot tayo ng 30. Walang pasok yan. November. Bonifacio Day. Pero ibig sabihin, panibagong pagkasama muli sa ating hapag banal na hapunan. Pag-alala muli sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Hilingin po natin ang ating mga tagapaglingkod na ibahagi po ang tinapay at ang saro o itong juice para alaala o simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus.
Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo ang isa. Yan ang dalawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dalawang nakita upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sarang bagong iwan, inumin mo ang ibahagi. Ito ang sarang bagong iwan, inumin mo ang isa. Yan ang dugong luhana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay Ipantayin po natin ang iba habang nagkakalob po yung saro. Lahat po ba ay meron ng tinapay at saro? Salamat sa Panginoon. Sige po, kayo sister. Meron na. Sige po, tayo tumayong lahat. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami ay hindi karapat-dapat, sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa panamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na bayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Ito ang aral na tinanggap ko, sabi ng Panginoong Yesus, na binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ay pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin yung tinapay na simbolo ng katawan ng Panginoong Yesus. Hawakan po natin ang kopita. Naglalaman po ito ng juice, grape juice. At ito ay simbolo ng dugo. Tumanak doon sa krus ng Kalbaryo sa katawan ng ating Panginoong Yesus. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus, nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas ng aming mga kasalanan. Upang kami ay may turing mo, mga anak, inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba, pasalamat bilang isang hahing buhay para sa kalulhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Gayon din naman, matapos magapunan, nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay, at iyon sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Muli pong ating awitin ang muling estropa habang kinukuha po natin ang mga lalagyan ng sarong. Ang sarang bagong iwan, ito sarang bagong iwan, yan
Okay po, makakapunan muna tayo. Palakpakan po natin ang Diyos sa ating buhay. Sa Kawikaan 3, talatang 9 hanggang 10. Ang sabi po rito, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. At ang iyong mga alisan ay apawan ng bagong alak. Tayo pa'y dumako sa tithe and offering. Everyone needs passion, but love is never really. Let mercy pour our name. Everyone needs forgiveness, but kindness never saving. The whole of nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. All the world's salvation, He rose and come
tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa tithing offering. Salamat sa mga turo mo kung paano ang mga pagpapala mo sa aming buhay ay dumadaloy. Nararapat lamang na i-share namin ang mga pagpapala na yan sa iba. Upang maging kapanakang din sa ibang tao, Panginoon Diyos. Upang patuloy na dumako ang mga pagpapala mo sa buhay, sa aming buhay, Panginoon. Siksik-liglig ang maapaw sa araw-araw na aming buhay. Kaya, Panginoon Diyos, salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, sa lahat ng magsabi ng Amen. Para sa mga pagbati, wala. Tayo tawagin na natin si Pastor para sa iba pang mga pagbabalita at benepisyo. So walang may birthday, kamangha-mangha ang Diyos natin. Kahit na may birthday po at wala, Diyos ay kamangha-mangha. Bukas ay birthday ni Maymay Magulente. Nasa Canada. Batiin nyo si Imala, si Maymay. Yan. Kasama na yata yung kanyang mga magulang sa Canada, ni Maymay. Ano na ba yung si Brother Ed? At saka si Mamang? Oo nga, no? Mga matagal ng bahagi ng simbahan. Pero sila ay naroon na. No? Kasama rin natin dati yung tatay ng dito sa church. So, kamanga-mga ang Diyos, kaya magbibigay ng pasasalamat si Ellie sa araw na ito. Alam mo, last Sunday siya nagbasa ng scriptures. Kaya si AJ susunod cum laude rin. Pagpala po sa ating lahat. Ayun po, magpapasalamat lang po ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng blessings. Sa katunayan po, umuwi po ang aking mama galing Qatar. At sobrang kaining lang kasi napaakyat ko siya sa stage dahil po sa siya po ay nagulat kasi pipila na po siya doon. Sabi ko, tinatanong niya sa akin, "Nak, may honor ka ba?" Sabi ko, "Ewan ko po." Tapos nagulat na lang po siya, naakyat po siya ng stage dahil po. Ayun po, pinagpapasalamat ko rin na napunta ako sa church na ito. Lalo na po na may alab po kami kasi alam po ni Lord kung gaano niya po ako. Sa ano po kasi, sa aking buhay, may pagtatry si Lord sa akin na kumatok, pero hindi ko siya wini-welcome. Kilala ko siya, pero hindi ko siya wini-welcome kasi alam ko na kapag wini-welcome ko siya, dadaan ako sa tribulation, sa trials, tapos mararanasan ko kung paano mag-stick sa turo niya. At alam ko mahirap yon, kaya nung time na yon, 4 years college, alam ko na tinatakbuhan ko siya. Pero ngayon na nandito ako sa church, sobrang thankful ako sa alab, Pastor, kasi sila po yung nag-aano sa akin na mag-thank you kasi ganyan pa. Kasi marami kang nalagpasan na tinuturuan po nila ako na mag-thank you at mag-celebrate sa aking mga narating. Salamat po. Pinalo mo ako hindi ako lagi sa school na ako. So po ay graduate sa Polytechnic University of the Philippines kung saan ako rin po at saka Sister Myla ay nagtapos doon. Sister Myla 92. Sister Myla 92, ako 89. Siya po ay may course na Bachelor of Science in Marketing. Siya po ay cum laude. Graduate sa PUP. Ano pong branch? Commonwealth. Ayan. So, yun. Congratulations. At nag-aantay yung alab sa'yo sa isang maalab na selebrasyon. Ito kayo sa pano. So, yun. Congratulations po sa mga graduates at sa mga nagtatagumpay sa buhay kahit na maraming pagsubok. Sabi nga nung patotoo niya, ayokong ano dyan, pero kasi darating ang mga suffering sa buhay, marami akong iiwanan. Baka yung barkada ko, iwanan ko para kay Lord. Pero yun talagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, no? Kaya
Salamat sa Panginoon. Meron pa po ba magpapatotoo? Maliban kay Ellie, share niyo yung inyong mga magaganda bago tayo mag-closing prayer. Ayun, tumataas yung kamay ni Sheena. Ayan, meron po ba? Pagsubok sa buhay, pero napagtagumpayan. Yun. Yun ang maganda doon no? Pagsubok sa buhay, pero napagtagumpayan. Patuloy natin panalangin, no? Brother Alan, ano po update kay Brother Alan? Nandun po si Mama Marinel, no? Kahapon sinugod siya, no? Brother Michael, kasi hindi na niya kaya yung kanyang nararamdaman. So, nandun po siya sa Bino na, Mama Marinel. Pero nandito yung mga bata, ayan, dito si Francesca, at saka si Shani. Nasa si Alondra? Naiiwan si Alondra. Ayan. So, pagpunta niya, patuloy natin pag-pray siya. Si Elaine po, yung anak niya, may sakit, kaya wala po siya ngayon. So, pag-pray natin yung anak din niya. Ano po? Anyone? Blessing, Lord? Kami po, ng mga couples, no? Bago yung Brother Alan, Friday, nagkayayaan kami. Punta kami ng Norsagaray. Oo, yung iba hindi namin na-invite kasi merong mga activities yata eh. Susunod, no? Brother Michael, nakita natin, pwede doon ang mga youth. Magdala kayo ng, tent. Mura lang 10 piso lang ang entrance. 10 piso lang. Makikita nyo na yung doon, yung mga view sa kabundukan ng Sierra Madre. Yung kitang-kita ng bundok ng Sierra Madre. Dito lang po kami sa Macho, sa may Norsagaray, Bulacan. At meron din campsite doon, pwede po doon yung mga kabataan natin. Kahit overnight. Dala kayo ng tent. Tapos, malamig doon, no? Ramdam namin yung hangin. Nakawala kami sa syudad. Habang nandun kami, yung hangin, no? Amihan, talagang ang sarap. So yun, mga youth, pwede yan, no? So meron pa ko yata mga activity tayo na darating ngayong November. So ipanalangin po natin yun. Yan. At ganun din sa iba pa natin mga activities na gagawin. Lalo na ngayong December. Malapit na po ang Pasko. So wala na pong magpasalamat kay Lord. Blessing sa pagpapala. Okay, meron pa ba? Tayo yung mag-closing na sa prayer. Sige po, tayo tumayo lahat. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. At muli, ang paalala natin, huwag kalimutan ang gawain ng Panginoon. Linggo, balik ulit tayo rito, mga kabataan sa inyong mga Bible studies. Sige po, tayo manalangin. Dakilan namin Diyos ng kaaliwan. Ikaw ang Diyos na nagko-comfort sa amin sa kabila ng mga trials, suffering sa buhay. Hindi mo kami pinababayaan. Ang kaaliwan ng Banal na Espiritu, salamat Banal na Espiritu, kayo po ang nagbibigay sa amin ito upang kami lalo pang maging matatag sa mga problemang dumarating at pagsubok sa buhay. Salamat, Panginoon. Sa Kanya na makapagbibigay, makapaglalayo sa atin sa gawa ng kaaway, sa Kanya ang kapurihan, sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya mataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. God bless you po. Pamayan tayo sa isa. Indeed, our God is a wonderful God. God bless you. May tutugtog ba? Ate Carlin, kakanta pa yata? Wala na. Okay, sing praises to God. Salamat Panginoon. Okay, sige po. God bless you all. May magpa-practice mo dito.